tayo muli ang karangalan mo. O ang pag-ibig ko sa'yo, inang bayan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayumanggi ang kulay mo, dugo't pawis sa nalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Dakilang bayan, kapayapaan, iyo'y muli nang nakamtan. Tulad nung araw bago inagaw ang kayamanan mo, ang iyong kalayaan na bahiran ko. Luha ng iyong puso, tinatayo muli karangalan mo. O ang pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayumanggi ang kulay mo, dugo't pawis sa nalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Kahit na gaano kaliit ang tinig ko, buong lakas akong magtatanggol sa'yo. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayumanggi ang kulay mo, ang buhay ko'y alay sa'yo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Usahay nagadanggo ako, nga ikaw ug ako nagkahigot maan.
nganong nabuhi pa ni kalibutan, nganong kitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Kanunay sa akong kamingaw, usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ni kalibutan, nganong ang gugma ko kanimo da. Ang gugma ko kanimo da. O mira sa ilian bumbaran pamanalatan akin sa kalangon niya tanan kakagiwa miya paro pamanalatan akin
test. Good morning po. Tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Can we make it louder? Kasi we're celebrating Independence Day of our country. Amen. So today po, our church is celebrating po the 127th Independence Day of our country, and it was celebrated by the nation last Thursday. Tama po ba? So pagbigyan nyo na po ako. So ang ating bansa, ayan. So nung Thursday po, tayo mga Pilipino ay nagdiwang ng 127th Independence Day. Ibig sabihin po, ang bansa natin ay nakakaranas ng kalayaan sa loob ng 127 years. Amen po ba? At siguro, mas na-appreciate po ito ng mga taong lumaban talaga sa giyera, yung naramdaman nila kung ano yung pakiramdam na hindi ka malaya. Amen? Tayo kasi, nagising na lang tayo. Marami po sa atin, nagising na lang tayo sa Pilipinas na malaya na ang ating bansa. Amen po ba? And alam niyo po, ang Panginoon, pinaranas niya po sa ating mananampalataya na kakaibang level ng kalayaan. Amen? Kalayaan sa kasalanan. At darating ang panahon na makikita natin siya at magpapasalamat tayo sa Kanya. Amen po ba? Ayan, nakasulat po sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sa Tagalog po, ang sabi diyan, ang Panginoon ay Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon ang kalayaan. At kasama natin ang Panginoon, kaya tayo ay may kalayaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos ng malakas na malakas. Let's be very excited this morning. Lahat po ng malaya ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! At sumigaw tayo ng Praise the Lord! Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Alam niyo po, tingnan niyo po yung mga damit niyo. Ang gaganda today. Tama po ba? Nandito po tayo sapagkat handang-handa po tayong pasalamatan ng Diyos. Amen? Sa kalayaan na naranasan natin, He deserves the best. Amen po ba? Kaya hawakan niyo yung mga sarili. Sabihin niyo, bibigay ko ang best ko sa araw na ito. Amen po ba? Bigay natin yung best natin. Let the Lord remember this day. Amen? That we sing all our best. Amen. And so, as we sing this song, the Lord's Prayer, tandaan po natin na ang Diyos Ama po natin ang nagplano ng kalayaan natin. Amen? Kaya awitan po natin siya ng napakaganda this morning. Amen. Lead us not into temptation.
Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we recognize your presence in this place. You are in this place. And so we believe that there is freedom in this place. Thank you so much, Father, for the great plan na ginawa mo, Panginoon, para magkaroon kami ng mataas na uri ng kalayaan sa presensya mo, Panginoon, aming Ama. Maraming salamat po sa kalayaan na tinatamasa namin, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng blessings, sa mga pag-iingat mo, Panginoon, sa mga pagtsatsaga mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. At hindi mo rin pinabayaan ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan. Thank you so much for being very patient to us. And thank you so much for all the things that you've done for us, the big things, the small things, and everything in between. Thank you so much. This morning, honor the preparations of the worship team. Bless them, empower them, anoint them. Alam mo, Panginoon, na nag-prepare sila para may bigay isang mataas na uri ng pagsamba para sa'yo. Knowing that all these things are for you, Panginoon. And because you deserve it, you truly deserve the best from us. And so this morning, we pray that you honor all the preparations of the worship team for your glory. And even this morning, we pray for the messenger, the preacher, who will carry your word, Panginoon, who will deliver your word, your precious, your sweet word para sa mga nakikinig sa umagang ito, Panginoon. Bless him, anoint him as well, empower him, Panginoon, with double portion of your anointing. Let him remember all the truths that you place in his heart and even in his mind. And may he deliver this, Panginoon, according to your will this morning. Father, we also pray for us na nandito sa lugar na ito. Maraming salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon na makarating sa lugar na ito para ma-bless ng iyong salita. Open our hearts, open our ears, Panginoon. Lord, allow us to be very excited to accept and listen to your word and accept them, Lord, and embrace them, Panginoon, this morning. Father, we also pray for the people joining us online. Bless them as well, wherever they are, Panginoon, and honor, Lord, their commitment, Panginoon, to praise and worship you, Panginoon, joining us this morning. And finally, we pray for our brothers and sisters in Bulacan. Lord, we are united in spirit and we are excited to praise and worship you this morning. Bless them as well. Panginoon, again, maraming salamat sa kalayaan na aming nararanasan at maraming salamat sa magandang kinabukasan na inilaan mo para sa amin. Thank you so much. You deserve the glory forever. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pumalakpak tayo ng may kalayaan. Itataas natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Scholars, pumalakpak! Lahat tayo pumalakpak, huwag tayong mahiya. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuri ang lahat. Papuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sino ang inyong Diyos? Si Yahweh! Umaawi, nagpupuri
Panginoon. Huwag po kayong mahiya. Buhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y tagumpay. Yahweh, Yahweh, Gawin lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigawan ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sino ang iyong Diyos? Si Yahweh ang ating Diyos. Sino ang iyong Diyos? Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sige nga po. Sabay-sabay sumigaw. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng may kalayaan. Karapat-dapat na ibigay natin ang lahat ng sa atin, sa ating Panginoon. Amen? Dahil nakila siyang Diyos. Amen? Kaya patuloy po tayo magpupuri. Tayo ay sasamba ng may kalayaan sa ating Panginoong Jesus. Taas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Taas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakilang ka, taas-taas ang Diyos. Pwede mo itaas ang ating mga kamay? Taas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Taas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakilang ka, taas-taas ang Diyos. Palakpak tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Taas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Purihan ang ating Panginoon. Taas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo.
Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Lord God. Dahil malaya kami magpuri. Malaya kami sumigaw ng hallelujah. At malaya kami, Panginoon, na sumayaw, Lord God. Wala ni kahit anumang bigkis, Lord God, sa aming mga kamay, sa aming mga boses, sa aming mga hila, sa aming mga paa, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang kalayaang ito ay binigay mo na. Nang ibigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin. Kami naging malaya na, Panginoon. At Lord God, sa oras na ito, Panginoon, sa aming paggamit ng kalayaan ay binigay mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na magalak ka. Magalak ka, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba. At Lord God, itinataas po namin ang aming bansang Pilipinas sa inyo, Panginoon. Lord God, maghari ka po sa aming bansa, sa aming bayan, Panginoon.
Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Awitin po natin minsan pa. Hallelujah. Ipaabot natin sa ating Panginoon ang ating pagpupuri. Sa gitna ng ating pagpupuri, we are declaring that in the midst of chaos, there is a God who sees us. In the midst of all the division in our politics, we are declaring that the Lord is in control. Hallelujah! 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 Pinupuri ka namin. Hallelujah, Lord God. Lord, sobrang gulo na po, Panginoon. Namin nakita, namin naririnig tungkol sa aming bayan, Panginoon. May espiritu ng pagkanya-kanya. May espiritu ng kaguluhan, Panginoon. Ngunit sa kabila nito, Lord God, tulungan mo kami na makita lamang po namin sa iyo ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kapayapaan, at ang tunay na kalayaan, Panginoon. Bagamat may takot po sa aming mga puso kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon sa aming bansang Pilipinas, Lord God. Alam po namin, Panginoon, ng aming kumpiyansa, ang aming pagtitiwala sa iyo, Lord God, ay hindi masasayang. Hallelujah. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sabihin natin sa Panginoon. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo,
ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Hallelujah. Lord God, maraming salamat. Dahil ang aming kumpiyansa, Lord, galing sa iyo. Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Ang mga anak ng Kristiyano, Panginoon, hindi magkukulang. Ang mga anak ng Kristiyano ay makaka-experience sa kagalingan. Hallelujah. At ang mga anak ng Kristiyano ay may kapayapaan sa Panginoon. Hallelujah. Sa habang panahon, katapatan mo
Sige po, pumalakpak po tayong lahat. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Isang Diyos na tapat. Isang Diyos na umiibig sa ating lahat. Isang Diyos na ang layunin ay bigyan tayo ng kalayaan sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Hallelujah! We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako dahil ang dugong umaagos, nananalaytay sa dugo ko ay dugong Pilipino. Sabi ko doon sa taga-Pulilan, pag nakakita kayo ng watawat o flag sa ibang bansa, nagbibiyahe kami, sa ibang bansa, minsan mayroong mga sunod-sunod na flag na makikita natin. Pagka tinitingnan ko yung maraming flag walang Philippines, nalulungkot ako. Pero pagka mayroong flag ng Philippines, natutuwa ako. Tinanong ko, pagka iba nakakakita ng flag sa ibang bansa, ano nararamdaman nyo? Sabi ng mga nakausap ko, para bang proud sila. Di ba? Para bang masaya ka na sa ibang bansa nire-recognize ang iyong watawat. Amen ba yun? Kaya nga isang araw kinausap ko si Cap Dondon na sabi ko, Cap, pwede bang bumili ka ng maraming flag? Lagyan mo ng flag ang buong West Camias. Sumunod naman siya. Masunod rin si Cap Dondon eh. Oo. At sabi ko, next year, babalutin natin ng flag ng Philippines ang West Camias. At sabi niya, sige pastor. Kaya magkakaroon tayo June 7, meron tayong motorcade dito sa, next year pa yun sa West Camias, kasama ang buong West Camias, ikutin natin ang West Camias at babalutan natin ng flag ng Philippines ang buong West Camias. I am proud to be a Filipino. Ako ay nagyayabang, masaya na ako ay Pilipino. Kayo ba? Masaya ba kayo? Amen. Praise the Lord. Isang mapagpala at mapagpalayang araw ng pagsamba sa lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang ika-127 taon ng kalayaan at ating tatalakayin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Tayo po muna lahat ay tumayo at tayo mananalangin. Pwede bang pahina ng konti yung ilaw? Amang banal na nasa langit, kami po nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa panahon ng aming araw na ito na pinagdiriwang din namin ang araw ng mga ama. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ang aming ama na pinagmulan ng lahat ng pagkaama dito sa sanlibutan ito. Sa umagang ito, O Lord, papasalamat kami sa ika-127 kasarinlan ng aming bayan. Tunay ngang pinalaya mo kami, hindi lang sa aming bayan, sa kalagayan nito, sa pananakop ng mga dayuhan, kundi kalayaan na kami ay makakasamba, makakapuri sa iyo, O Diyos. Sa umagang ito, pagpalain mo ang bawat isa, fill us with the power of the Holy Spirit upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong iparating sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Praise the Lord! Ang pamagat ng aking mensahe ngayon ay ang mukha ng kalayaan. Ang mukha ng kalayaan ay larawan ng isang gising, mulat, kayang magpahayag ng kanyang damdamin at may kalayaan maging sa pagsamba sa tunay na Diyos. Yun po ang mukha ng kalayaan. Ang mukha ng kalayaan ay walang putong na korona, walang korona ang kalayaan na parang kailangan para kang hari. Subalit, pwede ka namang maglakad bilang malaya na mayroong karangalan tulad ng isang hari. Ang kalayaan ay hindi lumuluhod sa mapang-api. Kinig mabuti mga kapatid. Ang kalayaan ay hindi lumuluhod sa may pera lamang. Ang problema kasi ng mga Pilipino, pag nakakita kayo ng mayaman, lumuluhod na kayo. Amen? Ang dapat lang natin luhuran ay ang pinakamayaman, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Ang kalayaan ay hindi lumuluhod sa mapang-api, ngunit yumuyuko at gumagalang sa banal na presensya ng Diyos. Pag nakakita kayo ng mga tao, ng mga Kristiyanong katulad ninyo, na mayroong paggalang sa Diyos, yan ang tunay na taong mayroong kalayaan. Amen? Pag nakakakita na kayo ng Amerikano, ang tawag ninyo, Sir, Boss, Amo. Amen? Ako marami akong mga foreigner na mga kliyente, pero
Hindi ako yumuyuko sa kanila sapagkat mayroon akong kalayaan na alam ko. Nung nakarang linggo ay sinabi ko sa inyo, tayo ay magsuot ng damit na pang Mindanao. Kasi kadalasan tayo ay nakabarong, kaya nga mayroon akong dalang barong. Marami akong tinanong, magbabarong ba ako? Sabi niya, ito na ng damit ko. Ayan. Kaya salamat kay Sister Josie. Binigyan niya ako ng damit na, inunang damit, saka 20,000 pesos mamaya. Ay, meron ba? Ayun. At sabi ng iba, Pastor, mahal yan, walang budget. Natatawa ako sa maraming comment na yon. Alam niyo ba na ang unang kasuotan ng unang tao sa hardin ng Diyos ay dahon ng igos? Nung una, ang tao, si Adan at si Eva, walang damit. Hindi binihisan ng Diyos, wala. Labas lahat. Pero andun ang ka-inosentihan. Andun yung innocence dahil hindi pa sila nagkakasala. Pero nung nagkasala sila, nakita nila, naunawaan nila, nabuksan ang kanilang mata na sila ay makasalanan. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 7, nung si Adan at si Eva ay hindi sumunod sa Diyos, sa utos ng Diyos na huwag kainin ang pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, sila ay kumain. At ayon po sa Genesis chapter 3 verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Before, hindi nila feel na sila ay hubad. Anong ginawa nila? Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Dahil sila ay nagkasala sa Diyos, sila ay pinalaya sa hardin. Subalit, bago sila paalisin, tinanggal ng Diyos ang dahon, ang damit nilang igos na kanilang tinahi-tahi, at sila ay binigyan ng bagong damit na gawa sa balat ng hayop. At nung sila ay sumuway sa Diyos, na-discover nila na yung kanilang karangalan ay naging kahihiyan dahil sa kasalanan. At mula noon, pumasok na ang lahat ng uri ng kasalanan sa sanlibutan. Ang kasuotan ay sumasagisag sa kamalayan, sa kahubaran. Mga kapatid, ngayon, araw na to, yung iba overdress, natutuwa ako kay Jet, ganda ng damit niya, no? Para siyang datu, no? Alam niyo, tingnan niyo to, nung ang katipunan ay buuin, nagsuot lang sila ng kamisa chino at saka panjamang pula. Ito yung Luzon. At sila ay nakipaglaban na. Pero sa Mindanao, ang suot nila, lumalaban sila pero nakasuot ng maharlika. Amen? Kanina habang pumapasok kayo dito, lalo na yung mga, alam niyo naman, hindi ako nakikipag-picture sa inyo, napapansin ninyo. Pero kanina ako pa ang maaya sa inyo, picture taking tayo. Nakita ko maraming nag-effort, maraming nagbihis. Alam niyo nakakatuwa, pumunta kayo sa ibang bayan, lalo sa Mindanao. Bakit sila, ang gaganda ng damit nila, pero tayo ngayon, kaya nga mga ito, naka-headdress pa, pwede naman. And I believe in my heart, tayo ngayon ay nagbihis ng maayos para parangalan ng Diyos. Hindi para lang sabihin nyo, maganda damit ko. In fact, mura-mura lang yan Di ba, Jet, 200 pesos, isang damit lang. O, sa Divisoria. Amen. At alam nyo ba, ang mga kasuotan, sabi ko nga, ay sumasagisag ng kamalayan natin sa kahubaran at sa pangangailangang itago at takpan ang pagkakasala. Kaya ka nakabihis ngayon. At nagkaroon ka ng damit kasi ikaw ay naging makasalanan. Amen? Pero kung si Adan at si Eva ay hindi makasalanan, hindi nagkasala, at tayo ay narito kasama niya na hindi nagkasala, hindi natin mamanahin ang kasalanan nila dun sa hardin. Alam niyo ba mga kapatid, ang kasalanang taglay-taglay natin ay minana natin sa ating unang mga magulang na doon pa sa hardin ng Diyos nagsimula. At kung kaya tayo nakahubad, dahil tayo ay nagkasala. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 21, ang mag-asaway iginawa ng Diyos ng damit na yari
sa hayop nang sila ay palayasin. Sila ay binihisan ng Diyos ng damit na pansanlibutan, damit ng makasalanan, balat ng hayop na pinatay ng Diyos. Ito ang unang-unang pagpatay ng Diyos sa hayop. At dumanak ang dugo na nagre-represent ng dugo ng Panginoong Jesucristo isang araw. At ito ay nangyari sa Kalbaryo 2,000 years ago. Binayaran ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa krus. At ipinakita dito parang ito ay isang foreshadow ng Lord ng bihisa ng Diyos, si Adan at si Eva, ng balat ng hayop na nagsumisimbolo na ang Diyos ay naghandog ng hayop. At ang dugo na yun ay siyempre ibinuhos ng Diyos sa lupa. At ang balat ng hayop ay ibinihis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at habag sa tao. Ang dahilan ng bihisan ng Diyos, si Adan at si Eva, ng balat ng hayop, ito po ay sumisimbolo pa rin ng pag-ibig ng Diyos na hindi magmamaliw at pag-ibig at pagkahabaga ng Diyos sa unang tao. Amen. Sabi ko nga, itong Genesis chapter 3 verse 21 ay isang foreshadow of redemption. The garments of skin as the first blood sacrifice, refiguring Christ ultimate sacrifice to cover humanity's sin. Ibig sabihin, ang kasuotang yan ay simbolo ng pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Hindi ang tao ang nakipagkasundo sa Diyos, nagkasala na ang tao, ang Diyos pa rin ang nakipagkasundo. Amen? Hallelujah. Ang mga damit ng mga preso, mga taong grasa, pulubi, doktor, nurses at kasuotan na ibang kasuotan ay sumisimbolo sa estado ng tao. Amen ba yun? Makita nyo yung mga mayayaman, alam nyo na signature ang damit. Alam niyo yung mga peke. Kaya nga sa France, sa Italy, bawal po ang fake na damit. Oh, alam niyo ba yun? Pag nagsuot ka doon ng fake na Lacoste, huhulihin ka. Oh, huhulihin ka doon. Kaya nung pumunta ako sa France, hindi ako nagdala ng fake na damit. Oh, made in the Philippines na lang, para sure pa. Okay? Clothing has historically been a powerful symbol of both freedom and oppression. Sa damit, pag pinag-usapan natin ang kasuotan, may kasuotang pangmayaman, may kasuotang pangmahirap. Pag ang mahirap ay nagsuot ng mamahaling damit, ay inutang niya yun. Amen? Oo. Ang yayabang natin, ang gaganda ng cellphone natin, ang gaganda ng sapatos natin, ang mga damit natin, ang yayaman at gusto nating pantayan ng mayayaman. Pero baon ka naman sa utang. Amen? Mas mabuti pa bumili ka na lang ng tigto 300 pesos na damit at nakangiti ka lang. Amen? Ibig sabihin, pagbaon ka sa utang dahil sa kasuotan mo, yung ngiti mo, hindi 100% kasi bukas, andyan na maniningil. Amen? Hallelujah. Kaya makikita ninyo, ngayon sa panahon natin ngayon, kung magsusuot ka ng damit mga kapatid, kahit simple lang, pero pagdating sa church, wear your best. Amen? Wear your best. Marahil nagtataka kayo kung bakit kasuotang Mindanao ang aking napiling kasuotan sa araw ng kasarinlan ng ating pagdiriwang. Noong unang panahon, ito po kasi yung gusto kong ipakita sa inyo yung damit ng mga Katipuneros. The Katipuneros, member of the Katipunan Revolutionary Society, were often depicted wearing red pants and white camisa chino. Tingnan nyo to, noong 1800s, 1896 more or less. Si Andres Bonifacio, gusto ko makita yung date talaga noon. Noong July 7, 1892, itinatagang katipunan na ang ibig sabihin ay kataas-taasang, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ito po ay tinatag noong July 7, 1892.
At ang mga katipuneros ay nagsuot ng panjamang pula at saka kamisa de chino. Biro niyo mga kapatid, noong 1896 o 92, ay meron na palang kamisa chino. Galit na galit ang maraming mga Pilipino sa mga inchik, samantalang noon pa lang pala, ikinover na ang ating katawan ng damit ng mga inchik. Amen? Pero nung panahon na yon, si Lapu-Lapu naman ay naghimagsik din, di ba? Laban sa Kastila. Pero nakita niyo kung ano ang damit niya, damit ng Maharlika. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit Tagalog lahat ito? Bakit Tagalog dapat sana sinasabi ko dito? Ba't English? Anyway, tatagalogin ko na lang. Ito pong katipunan ay sikretong revolusyonaryong samahan na binubuo po nila Andres Bonifacio, Diodato Arellano, Valentin Diaz, Ladislao Diwa, Jose Dizon, and Teodoro Plata. Bakit ko binabanggit sa inyo to? Ito yung mga tatay na ibinuwis nila ang kanilang buhay para sa ating bayan. Sineselebrate natin ang araw ng mga ama. Ang ibang ama sa iyong tahanan ay bayani. Meron ka bang tatay na bayani? Sasabihin niya, opo, si Bayani Agbayani. Ito pong organisasyon na to, ano po ang layunin nila? Para magkaroon ng kalayaan mula sa kamay ng mga Kastila. At noon nga po, June 12, 1898, sa ganap ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Cavite, Kawit Cavite ay diniklara nga ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bayan. At ito po ay sumisimbolo, itong mga damit na suot nitong mga katipunero na to ay sumisimbolo ng kanilang laban para sa kalayaan ng ating bansa. Ang Pilipinas po ay inalipin ng Espanya sa loob ng 333 years mula noong 1565 hanggang 1898. At mayroong pagkakaiba ang kasuotan ng Maharlika at alipin, even during the time. Kaya nga po, minarapat ko na magsuot tayo ng damit ng Mindanao. Katulad ng mga mahalagang kasuotan, tayo ay pinalaya ng ating Panginoon sa ating pagkaalipin, isinuot niya sa atin ang kasuotan ng kagalakan. Binasa po ni Jet kanina, sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 12, dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob, hindi kami tulad ni Moises na nakatalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. During the time of Moses, nang ibigay ng Diyos kay Moises ang ika-10 utos o 10 utos ng Diyos. Nagningning ang mukha ni Moses. Nagkaroon po siya yung pong glory ng Diyos ay napunta kay Moses. Na bahagi na ng kaluwalhatian ng Diyos ang mukha ni Moises, kung kaya ang mga Israelita ay nasisilaw sa mukha ni Moises. Kung kaya ang ginawa ni Moises, tinalokbungan niya ang mukha niya. At nung tinalokbungan niya ang mukha niya, unti-unting lumipas ang kaluwalhatian sa mukha ni Moises. Ang ningning ay nawala. Dahil nung balutan niya ang kanyang ulo ng kasuotan na yun, nung belo, nawala ang kaluwalhatian. Sabi po dito ng 2 Corinthians 3:10, dahil dito, masasabi natin ang dating kaluwalhatian ay nawala sapagkat napalitan na ito ng higit na kaluwalhatian. Kung may kaluwalhatiang lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian na nanatili magpakailanman. Ito ay nagsasaad ng ano ba yung kaluwalhatian? Ito ay tipan ng Diyos. Kasi dalawang uri ang tipan ng Diyos. Ang lumang tipan at ang bagong tipan dahil kay Jesus Christ. Kasabay ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang ating kalayaan. Sasabihin mo, Pastor, ano ang koneksyon
nung belo, nung talukbong na yon sa Israelita, sa mga Hudyo, at even sa atin ngayon, sa mga relihiyon ngayon, even, di ba sa Catholic Church, nakabelo pa yung mga tao. Hindi natin alam na ito po ay sumasagisag ng hindi natin pagkaunawa sa salita ng Diyos. At dahil sa talukbong na iyon, sa ulo ni Moises, ang kalayaang totoo ay hindi nakita ng mga Hudyo even today. Noong isang araw si Pem ay nag-text sa amin kasi nasa Israel siya. Nasa loob siya ng bomb shelter. Ito kasi yung mga shelter na pag pumasok mo, hindi tatalaban ng bomba. Sabi niya, mukhang mamamatay din dun siya sa loob ng bomb shelter. Dahil mukhang siya lang daw ang naligo. Sabi ko nga, alam niyo naman mga amoy ng mga Hudyo pag hindi naligo, amoy dagat Mediterranean. Spiritually, it is the soul uncovered, not controlled by fear and bribed by comfort. Sa spiritual na kalagayan, ang ating kaluluwa ay hindi nababalot ng takot at hindi nasusuhulan ng salapi. Makinig kayo mabuti. Pag ikaw ay may kalayaan sa Panginoong Jesucristo, hindi ka mababalot ng takot. Hindi ka magdadamit ng takot. Hindi ka magdadamit ng pangamba dahil may kalayaan ka. At hindi ka rin nasusuhulan ng pera. Katulad ng ginawa ng mga politiko nitong eleksyon na ito. Sinubok, maraming sa atin sinubok ng Diyos sa pamamagitan ng mga salaping kanilang winalda sa gobyerno natin para suhulan tayo. Para makita nila na ikaw at ako ay hindi malaya sa kamay ng mga politiko. Nakakalungkot lang mga kapatid na tayo ay pinalaya na ng Diyos. Noong 1898, nagkaroon tayo ng kasarinlan, pero sino ngayon ang umaalipin sa atin? Hindi na mga dayuhan. Amen? Nakakalungkot lang yun. Akala ninyo ang inchik ang umaalipin sa atin, ang mga Amerikano, ang mga Koreano, hindi. Mga Pilipino ang umaalipin sa atin. Kung kaya't kailangan natin ng Panginoong Jesucristo, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas para ma-realize no na ikaw ay hindi pwedeng talian ng mga taong mapagsamantala. Mapang-api. Sabi ko nga, ang kalayaan ay hindi yumuyuko sa mga mapang-api. Hindi yumuyuko sa mga mayayaman. Hallelujah. Praise the Lord. Katulad ngayon, nang marami nating mga kababayan ay, sabi ko nga, sinusuhulan ng sarili nating buwis ng mga mapagsamantala at mapang-aping politiko na dahil dito tayo ay nabibihisa ng takot. Pag tinawag ka ng politiko, pumunta ka dito. Punta ka naman dahil umaasa ka, bibigyan kaya ng ayuda. Marami sa atin ngayon, mga kapatid, sa kalayaan natin, lalong-lalo sa panahon ni Ferdinand Marcos Jr., makikita ninyo yung mga congressman natin ay sila ngayon ay walang kalayaan dahil nasusuhulan din sila ng salapi na buwis na galing sa atin. At dahil dito tayo ay nabibihisa ng takot at nasisikil ang ating kalayaan sa maling pamamahala ng gobyernong ito. Katulad ng mga Israelita, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sabi ng Bible, verse 14, ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon, ang mga Hudyo, nananatiling nakatulukbong, ang talukbong na iyon, habang binabasa nila ang lumang tipan. Kung pupunta kayo sa Israel, even today, makita nyo dito nung andito si Charles Shepler, hindi niya na-realize na nakatalukbong siya habang binabasa niya yung Bible. Dapat sana hindi na lang kasi Kristiyano na siya. Maalis lang, sabi ng Bible, maalis lamang ang talukbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo. Ito yung picture ng mga Hudyo pag sila yung nagbabasa ng Torah. Diyan po sa Western Wall. Ito, Western Wall. Nakakover sila dahil natatalukbungan pa sila kung kaya't wala silang tunay na kalayaan sa tunay na pagsamba. Ang sabi ng 2 Corinthians 3:15, hanggang ngayon may talukbong pa ang kanilang isip
tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit na ang tao sa Panginoon, naaalis na ang talukbong. At sabi po ng 17, ang Panginoong binabanggit dito ay Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalayaan. Ang talukbong ay isang kasuotan na nag-aalis sa atin ng kalayaan maging sa tunay na pagsamba sa ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, ngayon ay nagkakaroon ng giyera sa Israel. Alam niyo ba mga kapatid na yung giyera sa Iran at sa Israel ngayon ay katuparan ng nakasulat sa aklat na mayroon pong mangyayari sa Elam. Yung Elam po ay binanggit ng Diyos sa kanyang salita sa Jeremiah 49 dahil wawasakin ng Lord ang Elam. Ang Elam po ay nasa southwest ng Iran. And ngayon, binubomba na ng Israel ang Iran. Amen? At ito, sabi nga nung isang kaibigan ko na nag-aaral tungkol sa Israel din, ay nagkakaroon na ng katuparan ang pangako ng Diyos dahil itatatag ng Diyos din doon sa Elam ang kanyang trono. Amen. At ngayong oras na to, maraming mga Kristiyano sa Elam na mga Iranian ang pine-persecute din dun sa kanilang sariling bayan. At kailangan nila rin ang kalayaan. Wala silang kalayaan sa Iran. Kaya nga alam niyo nangyari, nung binobomba ng Israel ang Iran, maraming mga Iranian na nagpapalakpakan. Alam niyo ba yun? Nagpapalakpakan sila. Nagiging masaya sila kasi nakakaramdam na sila, magkakaroon sila ng kalayaan. Amen? Kanina nga habang nagbibihis ako, sabi ko, ang kalayaan pala, para magkaroon ka ng kalayaan, kailangan merong digmaan. At kung gusto mo ng mayroong kalayaan, kailangan dumanak ang dugo. Amen? At anong ginawa ng Panginoon? Para tayo ay magkaroon ng kalayaan, dumanak ang dugo doon sa krus sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo, lahat ng tatanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay ay magkakaroon ng tunay na kalayaan. Kanina nga habang dumadating kayo dito, natutuwa ako dahil sabi ko, itong mga kapatid ko na to ay malaya na talaga. Amen? Sa Catholic Church, tingnan nyo, yung picture na susunod. Ay may picture ako dyan eh. Asan yung picture? Ayan. Di ba? Buti nga ngayon, wala na yata nagbebelo kasi mainit daw eh. Pero yan po yung ugali dyan. Ipinakikita dito, kahit doon sa panahon ng mga Hudyo at sa panahon natin ngayon, ay yung pong talukbong na yon ang isang simbolo na ikaw ay nasa pagkaalipin pa. Pagkaalipin ng relihiyon, pagkaalipin ng kahirapan, pagkaalipin dito po sa gobyernong to. Pero pag ikaw ay nasa kay Hesukristo, may kalayaan ka sa lahat ng bagay, huwag lang sa kasalanan. Katulad ng maraming Pilipino, sabi ko, hanggang ngayon, nakatalukbong pa rin at hindi nararanasan ng tunay na kalayaan. Yung mga TRICOM, gusto ko lang banggitin to, sa Kongreso ay patuloy at patuloy na nanggigipit ng kalayaan ng mga Pilipino na nagpapahayag ng damdamin na nangyayari ngayon sa ating bayan. Kasamang ilang iglesia, hindi ang Christ of All Ages, natikom din ang bibig sa nangyayari sa ating inang bayan dahil natatalukbungan pa ng belo ang samahan ng maraming relihiyon, spiritually speaking. Kaya nga ako, natutuwa ako sa Christ of All Ages. Dahil sa Panginoong Hesus, dahil sa mga turo, sa pag-aaral natin dito, unti-unting lumalaya, lalong-lalo na ang mga taga-West Camias. Amen. Nung ang Christ of All Ages ay nagsimula dito sa West Camias, kinabahan bigla ang Catholic Church. Alam niyo ba kung ano ang ginawa nila? Naglagay ng mga picture ng church, Holy Trinity. Naglagay ng parang Holy Trinity dun sa mga gate ng mga bahay dito. Na ibig sabihin, huwag ka nang pumunta dito dahil Katoliko ako. Amen? Pero ngayon, dahil malaya na tayo, ang evangelism group, kahit anong relihiyon, papasukin natin para i-offer natin sa kanila ang tunay na kalayaan sa Panginoong Hesukristo. Pastor, mayroon pong separation ng church and state. Tandaan natin, kapag hiniwalay ang church sa state,
ay lalong mawawalan tayo ng kalayaan. Hindi nyo ba alam na ang iglesia ay mga mangangaral tungkol sa kalayaan dahil kay Jesus? Yung mga nasa evangelism natin, ang taglay-taglay ninyo ay ang kalayaan kay Jesucristo. Kung kaya nga, mapapansin nyo, nakita nyo yung numbers natin ngayon. Sa susunod na mga buwan, mapupuno na ang Christ of all ages. Believe me. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo na magkakaroon na ng pagbabago ang puso ng mga taga-West Camies para sa Panginoong Jesucristo. Dahil mayroong mga mangangaral na nangangaral sa kaharian ng Diyos, mararanasan ng maraming tao ang tunay na kalayaan kapag tinanggap nila ang Panginoong Jesus. Magkakaroon sila ng kalayaang sumamba sa tunay na Diyos at na walang takot sa sasabihin ng mga tao. Si Sister Rowena, where's Sister Rowena? Sister Rowena. Sister Rowena, asawa niya, Iglesia ni Cristo. We are trying to win her. Mabigat po ang laban niya. Pero dahil nakita niya ang kalayaan kay Jesucristo, andito na ngayon siya sa church, bumalik siya. Amen? Alam niyo mga kapatid, kailangan nating lumaya sa pananampalataya natin sa Diyos. Tayo nga nagkaroon ng kalayaan sa alipin ng kahirapan, naging malaya sa pagpapahayag sa ating Panginoong Jesus. Nung araw, nung naborn again ako, ang sabi sa akin ng mga kamag-anak namin, kung ano daw uri ang kultuhan ang meron ako. Ano na naman kultuhan yan? Sabi niya. Ang tingin niya na sa amin noon, kulto. Nung naborn again kami. Pero alam niyo ba, unti-unting nakakilala sa Lord ang mga kamag-anak namin, maging mga kamag-anak ni Chat. Lalong-lalo yung mga kamag-anak ni Chat. Ang tawag sa amin, kulto. Pero unti-unti ngayon, ang dami na nilang mga Kristiyano, maging sa mga kapatid ng aking asawa. And so today, dahil sa Panginoon, sinasabi ko sa inyo, yung tulukbong ng kahirapan ay inalis din sa atin ng Diyos. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Sabi ko nga kay Aldrin kanina, Dren, ang gandang tingnan ng mga taga-Christ of all ages, nagbihis sila. Kung magiging masunurin lang tayo, sabi ko kay Aldrin, magiging masaya tayo. Doon sa iba, siguro, hindi nyo masyadong nag-grasp yung aking pagtawag sa pagbibihis. Pero natutuwa ako dahil sa marami sa inyo ang nag-ayos. Katulad ng nasa harapan ko ngayon, kita mo, parang Taliban ito. Ano ba yun? Di ba? Makita nyo, no? May mga headdress pa sila. Ayun, si Sister Lynn, kala mo si Habibi, na hinihintay niya yung kanyang datu, no? At nakakatuwa lang na paminsan-minsan, sa panahon natin, ang tawag ko po dito, redeeming the land. Binabawi natin yung bayan natin. Hindi masamang magsuot ng ganyan paminsan-minsan. Amen? Kaya nga sabi ko nga, paglabas natin mamaya dito, baka sabihin ng mga tao dito, mosque na to. Oo, di ba? Kamukha ni Brother Danny, nakita mo. Oh. Pag nakita to ng Israelita, baka pugutan siya ng ulo. Amen. Kaya ngayong umaga, as we celebrate the 127th year ng kalayaan sa ating bayan, alalahanin ninyo na tayo ay pinalaya na rin ng Diyos. Ikaw at ako ay malaya na. Hindi na natin kailangang magsuot ng talukbong pag binabasa natin ang Bible. At hindi tayo pwedeng gumaya sa mga Hudyo. Amen. Maraming mga Pilipino ngayon ang nagsusuot pa ng talit. Makinig kayo mabuti. Isang araw, umattend ako ng celebration ng mga Hudyo. May mga Pilipino din. Nakita ko maraming Pilipino nakatalit, nakasuot ng ganun, parang Hudyo. Huwag mo alisin ang pagiging Pilipino mo. Pwede ka magsuot ng ganyan, pero huwag mong gayahin ng mga Hudyo. Napansin ninyo mga kapatid, for so many years, kasama ko yung mga Hudyo na yan, mga kaibigan natin. Not even once, hindi ako nagsuot dito nagsuot ng kipa para ma-identify sa kanila. Ako ay Pilipino. Amen? At pinagmamalaki ko na ako ay Pilipino. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mahirap maging alipin, hindi ba? Kaya nga, tandaan po ninyo, sa araw na ito, kaya ko kayo pinagbihis ng damit ng Mindanao para ma-realize ninyo na hindi lang sa Luzon mayroong kalayaan, mayroon ding kalayaan
sa Mindanao, sa Luzon, at sa Bisaya. Amen ba yun? And so today, as we celebrate 127 years, in fact, siguro tayo lang ang isa sa mga church na nagkaroon ng celebration na ganito. At natutuwa ako mga kapatid na kahit sa ganitong paraan lang, marami sa atin ngayon ang marunong ng sumunod. Amen? Amen ba yun? Yung mga bisita natin dito na hindi nakapagsuot ng sinasabi natin. Ako nga, hindi na ako nagpalit ng damit para magsuot ng barong. Para lang ipakita sa inyo na may kalayaan maging sa kasuotan natin. Amen ba yun? And so today, bilang isang Pilipino, gusto kong ipahayag ninyo lagi ang pagmamahal nyo sa Pilipinas. Dahil alam nyo mga kapatid, isa sa mga lahi na pinili ng Diyos na maging mahal para sa kanyang puso ay ang Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka na ang tawag sa atin, lupang hinirang? Amen. Samantalang ang Israel naman ay lupang pangako. Amen. And so today, bilang lupang hinirang, magsaya tayo. Maging masaya tayo bilang mga Pilipino. Ipagmalaki natin sa ibang bayan na tayo ay mga Pilipino. Amen ba yun? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Father, we thank you and praise you this morning as we celebrate the 127th anniversary ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas. Pabayaan mo, O Lord, na bumuon sa puso ng aking mga kapatid na mayroong kalayaang ibinigay sa amin ang Panginoong Hesukristo. Isang kalayaang hindi maaagaw sa amin ninuman. And so today, O Lord, I pray that you will continue to bless every member of Christ of all ages na maging masunurin, maging mapagmahal, at maging maunawain sa iyo, O Lord. At dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng narito ay pagpalain mo ang buhay namin bilang mga Pilipino. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming dalangin. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Good morning. Through the laughter and the tears.
Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.